Triangle turon, pambato raw ng mga taga-Malabon. Masarap, sobra. Alam mo yung alambot nung saba? Kilalanin ang mga bayani ng nagdaang hostage taking. Nakatsyempo naman po ako. Nakita kong medyo nalilibang na ho siya or nawala na yung atensyon niya. Saka ako na lang ho siya sinunggaban. May regalo raw si Bunso sa kanyang ate, ang pagkakataong magkaroon ng pangalawang buhay. Thank you for giving me life. I love you, ate. Date ni tatay, tagumpay. Ang tulay, ang kanyang anak. Hindi man ako kinakabahan, pero hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Habang tumatanda siya, pinakakasama siya, habang andito pa siya sa mundo, nararanasan niya pa yung buhay na pag-ibig. Eto na ang mga nakaka-inspire na kwento ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Sa dami ng masasarap nating merienda, puto, buchi, banana Q at turon, mapaparami ka talaga. Pero paano kung ang Pinoy favorite turon, kakaiba? Imbes kasi napahaba, ang turon na to, korteng tatsulok? Ang hugis tatsulok na turon na ito na kung tawagin ay Valencia Triangulo, sikat daw sa Malabon. Ito raw ang nakasanayang termino ng mga tagalungsod sa turon. Yun ang technique. Isa na nga raw sa veterano sa paggawa ng turon-licious recipe na ito, ang 80 anyos na si Aling Tessie. 1978 nang simulan niya ang maliit na negosyo ng puto. Nakalaunan ay sinamahan niya ng turon. Noong araw kasi may nagtitinda niyan sa palengke. Nakikita ko lang, wala naman nagtitinda na ngayon. Naisipan ko gumawa. Ordinaryong turon na may lamang saging na sabalang naman daw talaga ang Valencia. Pero dahil hindi raw gaanong mabenta noon, si Aling Tessie, pinalaki ito at pinaandar ang dagdag palaman na pinipig at langka. Kaya naman ang Valencia version niya, dinudumog. Panalo na kasi sa lasa, panalo pa sa presyo. Dahil ang Valencia, mabibili mo lang sa halagang 25 pesos. Sa dami nga ng kanyang mga suki, kaya raw niyang umubos ng 100 pirasong Valencia kada araw. Medyo mahina, mga nasa 100. Kasi hindi ko na kayang gumawa ng marami. Mga 200, ganyan. Dati 1,000 yung nagagawa ko. Ngayon di na. Pagdating naman sa pamimili ng mga kakailanganin ng kanyang paninda, ang kanyang kapitbahay na si Joselito naman ang tumutulong sa kanya. Tapos, bibigay ko na. 500 kada araw ang target kita ni Aling Tessie. Pero sa tuwing dinudumog daw siya, nadodoble rin ang kita niya. Salamat daw sa turon, nabibili niya ang mga pangangailangan niya nang hindi humihingi sa mga anak. At ngayon na nga, ang maliit na negosyo ni Aling Tessie sa Malabon, unti-unti nang lumago at nagkaroon ng mga reseller. Isa na rito ang pinakamatagal na reseller niyang si Regine. Nag-start ako mag-resell kay Nanay Tessie way back mga 2017 hanggang ngayon. Sa lakas nga raw ng benta ng Valencia, si Regine tumigil na sa trabaho at nag-full-time na sa pagtitinda. Mga 8 years na ako nagre-resell sa kanya. Up to now na hindi na ako nag-work, then continue pa rin ako mag-resell kay Nanay Tessie. Ang pinakamasarap naman daw sa pakiramdam kapag ang kanyang mga suki nagugustuhan ng kanyang paninda. Gusto ko siya kasi hindi sagi yung loob, tapos crispy yung labas. Masarap sa pakiramdam yun dahil alam mo, nagugustuhan nila yung tinda mo. Kaya bumabalik-balik sila. Pero for today's video, ang husga sa Valencia ni Aling Tessie, Saka sa kwarto ng lolo beer mo. Nandun si Dina. ang PBB Collab Edition housemate and sparkle artist, ang charming boy next door ng kainta na si Vince Maristela. Kamakailan na nga, naging usap-usapan na si Vince may mansion daw.
Grabe naman yung mansion. Siguro medyo maluwag lang yung bahay namin. Blessed lang din talaga na yung dad ko, meron siyang construction business. Kaya din siguro nakapag-invest siya sa land. Hindi ko naman masasabing mansion, pero masasabi kong home. At kahit ang araw lumaki sa maginhawang buhay, hindi raw nagkulang sa oras at aruga ang pamilya niya sa kanya. Yung family ko kasi very close. Masasabi ko din na napalaki kami ng mabuti ng mom and dad ko. Nabigyan talaga kami ng attention. Isa raw sa mga ultimate favorite ni Vince ang very Pinoy na meriendang turon. All-time favorite ko talaga is turon. Isa din yun sa merienda ko na pagkatapos ng school. Kung saan ako binababa ng classmate ko, may nagbebenta ng turon doon. Doon ako sinusundo ng mom ko. So, habang nag-aantay, bumibili muna ako ng turon. Don't worry, Vince! Makakakain ka ulit ng paborito mong turon with a twist pa. Hello mga kapuso! Welcome sa Outside World! As a turon lover, at sobrang hilig ko kumain ng turon nung bata ako, excited na ako tikman ang kakaibang turon ni Aling Tessie. So tara na! Hello, Nay! Kamusta po kayo? Hello! Grabe! Ilang taon na po kayo, Nay? 80, tapos nagluluto pa kayo? Oo, kaya pa. Balita ko, sikat na sikat yung business mo eh. Konti, medyo. Medyo pero sold out na. Pwede mong matikman yan? Oo. Grabe na yan. Masarap, sobra. Alam mo yung alambot nung saba. Yung crispy sa labas, tapos ang soft sa loob. Kaya naman pala sold out na yung turon mo. Ngayong craving satisfied ka na, Vince, tulungan mo naman si Nanay Rian. Tayo naman yung susubok ng pagluto ng sikat na turon ni Nanay Tessie. Siyempre ako, kayang-kaya ko pa to kasi bata-bata pa ako. Pero isipin mo si Nanay, saya din na matutunan ko kung paano magluto ng turon. First time ko. Ang nalutong turon, binenta na rin ni Vince sa mga tao. Wala kakamayin mo eh. Ganun dito eh. Lagi ka bang bumibili dito? Yes, mula elementary po. Wow! Keep the change na. Tikman niyo muna yung turon. Turon. Thank you po. Ako gumawa niyan. Ang pagnenegosyo, wala raw sa edad. Mapabata man o nagkakaedad na, basta may diskarte at pagkamalikhain, samahan pa ng sipag at tiyaga. Kaya, aasenso ka. As a turon lover, sobrang sarap. May malasakit pa nga ba tayo sa kapwa-tao? Alamin ngayong Sabado. Caught on camera ng mga netizen ang makapigil hiningang hostage taking sa isang palengke sa Baliwag, Bulacan. Kung saan makikita ang isang lalaki na may hawak na patalim at nakatutok sa kanyang biktima. Habang ang lalaking bihag niya, tila nakikiusap. Hanggang sa mula sa likod, isang pulis ang dali-daling sumunggab sa suspect para kunin ang patalim. Sino nga ba ang police superhero na nakunan sa video? Dito sa Baliwag, Bulacan Police Station, nakilala ng good news ang pulis na buwis-buhay na sumunggab sa hostage taker, si Police Master Sergeant Francis Damian. Taong 2018 pa raw nang una siyang madestino sa lugar. Kaya noong August 13, 2025, ordinaryong araw lamang daw yon para kay Francis. Wala raw siyang kamalay-malay na sa gabing iyon, mapapasabak siya sa isang malaking misyon.
Isang lalaki na tila wala raw sa wisyo ang biglang nag-amok sa palengke. 2 biktima sa paligid ang nauna niyang saksakin bago hablutin ang isang binatang pahinante na ginawa niyang hostage. Madaling araw nung August 13, tumawag po yung station sa amin habang nagpapatrolya ko kami na meron nga pong nananaksak sa public market. Nabutan nga ho namin, may hawak na siyang hostage. Nakatutok na ho yung kutsilyo doon sa bata. Dadaanin natin sa maayos na negosasyon. Sana wala akong masaktan. Unang beses din daw siyang napasabak sa ganitong hostage taking. At aminado si Francis na siya mismo nakaramdam din ng takot. Nasa isip ko po noon sana po wala akong mangyaring masama. Kung magagawa ko ng paraan, gagawin ko po. Ang nangyaring hostage taking, hindi tumagal ng 1 oras. Habang umiinit kasi ang tensyon, si Francis unti-unting lumapit sa likod ng hostage taker. Hanggang sa nakatsyempo naman po ako, nakita kong medyo nalilibang na ho siya or nawala na yung atensyon niya. Saka ko na lang ho siya sinunggaban. Ang tensyonadong tagpo, sa wakas, matagumpay na nagtapos. At ang biktima, ligtas na nakalaya mula sa hostage taker. Samantala, sa Candaba, Pampanga, natunto ng good news ang isa pang naging biktima. Pero para sa kanyang seguridad, itatago natin siya sa pangalang Mark, isang security guard. Narinig po ako ng pagsigaw ng isang batang babae. Napatayo na po ako. Nakita ko po, sakbay nung lalaki may dalang kutsilyo na parang tatangkayin, sasaksakin. Kaya napilitan na po ako na rumisponde po doon sa bata. At tinamaan po ako dito sa may tagliran at sinundan ng pagtusok dito po sa may dibdib. Ang asawa ni Mark, labis daw ang takot. Akala ko nga patay kasi nakapikit siya. Ba't nakapikit? Sabi ko, siyempre nanginginig ako, hindi ko alam, hindi ko matanong, hindi ko maano. Pero nung sinabi nga nung pulis na okay naman. Ang asawa ni Francis na si Ben, isang non-uniformed personnel ng PNP. Nag-alala rin daw noong narinig ang hostage-taking crisis sa palengke. Bukod kasi sa kanya, may 2 pa silang anak na umaasa rin sa kanilang padre de pamilya. Hindi ko po talaga po alam na nandoon po siya. Unang kita ko po dun sa video po na takot po agad daw kasi nakita ko po, responde po yun eh. Proud po kami sa kanya sa ginawa po niya po na yun. Alam naman daw ni Francis ang dalang peligro ng kanyang trabaho. Katunayan na nga, muntik pa itong maging dahilan ng hindi niya pagpasok sa serbisyo. Actually, yung magulang ko ayaw. Delikado daw. Isang paa mo nga daw pagka lumabas ka ng bahay, parang nasa wakay na. Ang kursong tinapos niya, Industrial Technology. Pero ang pagpupulis, tila calling niya raw talaga. Kailangan sa Napol kung sakto naman, hindi nila alam, nag-exam ako ng entrance exam. Awa ng Diyos, nakapasok naman po ako. Nakapasa. Ayun, tuloy-tuloy na po niya. Sa ipinamalas na kabutihan at sa pagiging tapat sa sinumpaang tungkulin, si Francis pinarangalan ng National Police Commission o NAPOLCO. Pero bukod sa parangal, ang mas masarap daw sa pakiramdam ang isang tawag na natanggap ni Francis mula sa binatang iniligtas niya. Hi, sir. Asan ka ba? Umuwi ka daw Mindanao? Opo, napauwi po ako. Siyempre, nag-aral din po ako Kapag ka may hearing, kailangan, kung hindi ka makakapunta, video call siguro. Pwede kasi nga nasa Mindanao ka Layo. Pero kung kinakailangan, pagka ikaw upo, kailangan nandun ka. Nagpapasalamat po ako kay Sir Francis po kasi siya po yung isa sa mga nagligtas po sa akin nung ako'y na-hostage. Papasalamat din po ako sa mga pulis ng Baliwag kasi mabilis po silang naka-respondi sa akin. Ito rin ang munting regalo at pasasalamat namin sa iyong ipinamalas na katapangan. Thank you. Salamat. Bagong pares ng combat shoes para sa marami pang buhay na iyong sasagipin sa ngalan ng sinumpaang tungkulin. Nakilala namin ang magkapatid na Jolo at Josel mula sa Marikina. Gaya ng tipikal na magkapatid,
Nag-aasaran at naglalambingan man, wala naman daw tutumbas sa pagmamahal nila para sa isa't isa. Siya yung role model ko kasi. So, sa kanya talaga ako nagpapaturo lahat-lahat. Palagi di kami nagkukulitan. Hindi siya stricto na ate. Bunso si Jolo sa 9 na magkakapatid, habang si Josel naman ang pang-7. Lumaki raw ang magkapatid sa pamilya ng mga musikero. Kaya ang madalas na naging bonding nila, musika. I feel alive kung kumakanta, nag-music, ganyan. Masaya raw ang himig ng buhay noon ni Josel. Yun po, I was living my best life, I would say, nung college ako. So, yeah, super fun. Pati na nga raw sa eskwela, nag-e-excel siya. Kaya laking tuwa ng pamilya nang makapagtapos siya sa UP Tacloban sa kursong accountancy. Ang naging goal ko talaga, simula college, is makatulong sa family. Gusto ko din na someday maka-experience na mag-travel with my family. Nagsimula siyang magtrabaho bilang accountant. Si Josel, puno ng pangarap para sa kanyang kinabukasan. Pero ang hindi niya nakalkula, ang pagsubok na nakatakda palang bumago sa buhay niya. My kidneys are working at 6% na lang. So, ang sabi ng doktor, initially, hindi pa nila alam kung bakit. So, the only way to know is through a kidney biopsy. Una raw napansin ni Josel ang mga rashes sa binti nung bata pa siya. Pero dahil inakalang karaniwang pantalang ito, hindi niya raw ito ininda. Mga 3 days siya kung mag-flare siya and then nawawala. Feeling ko, I'm always tired. Akala ko fatigue lang or stress sa work. Hanggang sa isang araw, nagpasya na siyang magpadoktor. October 3 ng gabi, sobrang hirap na akong huminga kasi sobrang parang nalulunod ako. And then ang BP ko is 180 over 120 ata yun. And then yung heart rate ko umabot ng 150. Yun pala, yung toxin sa katawan, nagbe-build up na. Bumaligtad daw ang kanilang mundo nang si Josel na-diagnose na may Buerger's disease, isang autoimmune disease na nakapipinsala sa kidney o bato. Parang na-betray ng immune system ko yung katawan ko, yung in-attack niya yung kidney ko. Yun ang explanation ng mga doctors. Hindi ko alam na nangyari sa family namin. Tuloy-tuloy na yung pagpunta nila sa hospital. Yung nakita ko si ate na parang sobrang iba na talaga yung niya, yung mukha niya. Tapos parang namamanas na siya, parang iba na to. Ang simpleng check-up lang dapat, nauwi sa masakit na katotohanan. Never pa akong na-admit sa hospital noon mga time na yun. And then all of a sudden, kailangan ko ng mag-dialysis. So, forever na pala ito. Magda-dialysis ako 3 times a week, sabi nila. Buong magdamag kaming nag-iiyakan. Hindi ko lubos maisip na sa murang edad niya, ganon, magda-dialysis na siya. Sa gitna ng unos, nanatili ang suporta ng kanyang pamilya. As a mother, yung role ko, yun yung sumuporta sa kanya na lang lagi. Bukod sa dialysis, ang tanging pinanghawakan daw ni Josel, ang pag-asang mabibigyan siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng kidney transplant. 6 months into dialysis, sabi ko, mag-ano ako for kidney transplant. So, ang first na naging donor ko is si Kuya. Parang may nakitaan na problem sa sa first initial test niya. Hindi na-push through yung little sister ko. Lumipas ang halos 3 taon, 431 dialysis sessions, 3 denied transplant. Pero si Josel hindi sumuko. Nakita kong fighter talaga si Josel. So kahit na yun nga, yung mga na-reject niyang mga kapatid, hindi siya nagpapatinag. Go pa rin siya ng go, sabi niya. Bato-bato sa langit, sinong mag-aakalang sina Josel at Jolo, perfect match pala. Literal na hulog ng langit. Nag-align sa amin lahat perfectly nang walang mga naging complication. Parang blessing talaga na siya na parang it's meant for us na parang yun na talaga yun. Humiling lang ako ng sign kay Lord na na kung ako talaga, tapos yun, umokay lahat ng test. Ito na po yung pinakamalaking regalo na binigay ko sa kay ate.
At pagkatapos sumailalim sa ilang pagsusuri, nitong July 15, inihandog na ni Jolo ang pinakamagandang regalo niya sa kapatid. Ang regalo ng panibagong buhay. Nag-work na agad yung kidney ko kasi nakaihi na agad si ate. Kaya sobrang saya ko po nun kasi hindi nasayang yung binigay ko sa kanya na Matapos ang operasyon, malaki raw ang ipinagbago ng buhay nilang magkapatid. Kung yung sa iba, parang normal na lang kanila yun. Pero naging pangarap ko talaga siya na uminom na hindi nagigilty. Yung makaihi lang sa everyday. Blessing na din talaga siya. Kasi dati, mahirap talaga sa dialysis. Pero ngayon, may experience mo na ulit yung pangalawang buhay na. So, lalo na gifts siya from my brother. Ang good news, si Josel may trabaho na ulit bilang home-based accountant. Habang si Jolo naman ay nasa huling taon na sa kolehiyo. Bilang selebrasyon sa matagumpay na operasyon at nalalapit na kaarawan ng kanilang ina, munting salo-salo ang inihanda ni Josel para sa pamilya na kailanman hindi siya iniwan sa gitna ng karamdaman. Sobrang thankful kay God sa lahat ng mga blessings niya sa ating family, and finally natuloy na tong transplant na pinaka-wish ko, and I know wish din ng family. So, ayan. Pero kung meron man daw siyang lubos na pinasasalamatan, ito ay si Jolo na hindi nagdalawang isip na ibigay ang isa niyang kidney para dugtungan ang kanyang buhay. Thank you for giving me life, for letting me live again, because I really thought I'll never be able to experience how to fully live again. But it's all thanks to you. So, Jolo, know that you will always be loved by Ate, and I will be here for you until my last breath. I love you, Ate. Thank you. I love you too. In sickness and in health, yan ang pinatunayan ng magkapatid na Jolo at Josel. Dahil wala nang tutumbas pang regalo. Sa pag-asa na buong pusong inialay para dugtungan ang sarili mong buhay. Wala kayo sa lolong ito. Sa edad niya raw na 55, abay, luma-love life pa. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, dati na raw naging bato ang puso niya. Kahit ako iniwanan ng asawa ko. At sa halos isang dekada niya raw na pag-iisa, ang pag-ibig na yan, wala na sa bokabularyo niya. Kahit mag-isa lang siya binubuhay kami. Pero paano kung ang puso ni Tatay Uno biglang mapana ni Cupido? Masaya ako. Talagang masaya. Magkapamilya ulit ako. At si Cupido, siya niya raw mismong anak? Ang love story ng lolo nyo, tunghayan sa Good News. Isang amang single for 9 years, nakikipag-date? At ang kanyang Cupido, ang kanyang anak mismo. Dati naman daw masaya ang pamilya ni Tatay Uno. Pero taong 2016, nang ang kanyang asawa umalis at sumama raw sa iba. Simula noon, mag-isa na niyang binuhay ang kanyang 5 anak sa pamamagitan ng pagsasaka. Gusto ko magkapamilya ulit ako. Kahit ako iniwanan ng asawa ko. Ang bunso niyang anak na si Joy, saksi raw sa lahat ng sakripisyo ng ama. Ang swerte ko sa part na kahit iniwan kami ng mama ko, yung tatay ko hindi kami iniwan. Kahit mainit sa palayan, pinupush niya pa rin para lang pag-aralin kami at buhayin kami 5 magkakapatid. Sa loob ng mahabang panahon, hindi raw nagreklamo si Tatay Uno. Nakapapagod mang magsaka at kung minsay napipinsala pa ng panahon ang mga aning palay, iginapang ni Tatay ang pangangailangan ng mga anak. Si Tatay, sobrang bait. Ultimong, isusubo niya na lang, ibibigay niya pa sa amin. Ganon siya kasipag and kagaling na tatay. Kaya nang makatapos na sa pag-aaral ang kanyang mga anak, itong si Tatay Uno, gusto na rin daw graduate sa pagiging single. Kung ako mag-asawa, sila payag man ako. Basta di mo kami pagpabayaan. Andiyan may support kami.
Napagtanto raw ni Joy na panahon na para muling magmahal ang ama at magkaroon ng katuwang sa buhay. Nagpaalam na siya sa akin na pwede bang mag-asawa na ulit ako. Sabi ko, wala naman sa akin problema, Papa. Pakilala mo siya sa akin ngayon. Ang problema, wala naman siya mapapakilala kasi siya lang naman na may gusto doon. Si Joy, nagpakakupido para sa ama. Ni-level up pa ang paghahanap. Hindi sa kabundukan, hindi sa karagatan, at hindi rin sa palayan. Kundi sa social media. Scroll dito, scroll doon, swipe right dito, at swipe right doon. Laban para sa the one ni tatay. Try ko nga mag-post. Sabi ko, looking for ka-date ni Papa. Sagot ko ng pan-date. Sa ilang linggo ng araw nilang paghahanap ng makakamatch, isang babae raw ang tila nanguna sa puso ni tatay. Ang tubong Batangas at 8 taon na ring single mother na si Nanay Lorna o Una. Kasi sabi ko kung mag-work sila, edi go. And kung hindi naman, okay lang naman. At least nagkakilala sila. Byuda na raw si Nanay Una. Sabi ko, sige, maghahanap ako ng makakasama ko sa buhay. Basta ang gusto ko lang maging masaya ako, matagpuan ko kung sino man yung tao na makakasama ko na alam kong magiging masaya ako. Anong pangalan mo? Ano? Lorna. Lorna. Ang pangalan ko, Eduardo. Katingay niya. Uno. Magaling pa. Sa video call pa lang nila nung una, blockbuster na agad sa puso ng mga netizen. Ano paborito mong pagkain? Meron mo seafood kahit ano lang, yung maliliit na katara lang. Seafood. Ay, baka kita ka na, ibili kita ng mga 2 kilong kung alamang. Maganda siya. Di man ako kinakabahan, pero di ko malaman kung anong gagawin ko. I love you. Huwag mo na. Hindi ka sigurado. Si Nanay Una, lumuwas para makita ng personal si Tatay Uno. Masaya akong dumating si Lorna sa buhay ko. Naramdaman ko na yung excitement na, ay, ito na. Wala naman sa akin kung sino ka pa o ano ka pa. Kasi nga, ang gusto ko talagang matagpuan ay yung makakasama ko. Sa sandaling panahon daw nilang pagtatagpo, nakita ni Nanay Una ang mabuting intensyon sa kanya ni Tatay Uno. Nakita ko na may respeto siya. Hindi siya yung klase ng lalaking bastos, hindi gayon siya. Okay naman ako at naging maganda yung pakikisama nila sa akin. Iyon ang naging parang, sige, ito na, dito na nga ako. Agad daw silang nagkapalagayan ng loob na tila ba pinagtagpo sila ng tadhana. Nakita ko na parang, ito na nga, nagustuhan ko na siya. Nito na nga lang daw August 10, nagdiwang ng kanyang kaarawan si Tatay Uno. At dito na rin sila ulit nagkita makalipas ang 1 buwang pag-uusap. Itong si Tatay Uno talaga raw nagpapogi pa. At ang regalo ni Nanay, ang matamis daw niyang oo. Sinagot niya ako dito na sa bahay. Praise the Lord. Hallelujah! From single to lovers na ang drama ng dalawa. Natulog akong gabi. Ano, magkakasawa na ako? Ito kasi yung buhay na gusto ko, yung ako'y may pagsisilbihan. Yung may pamilya ako. Uuwian. Yan lang ang gusto ko. Yan lang ang hangad ko. Natagpuan ko naman sa kanila. Siyempre, sino pa ba ang lubos ang kaligayahan sa matamis na love story ni na Tatay Uno at Una? E di, ang ultimate shipper nila, walang iba kundi si Joy. Hindi ko naman maipapangako sa tatay ko na makakasama ko siya habang buhay. At least man lamang habang tumatanda siya, pinakakasama siya, habang andito pa siya sa mundo, nararanasan niya pa yung buhay na pag-ibig, paano kiligin. Joy, I love you, Joy. Hindi mo kami pinabayaan. Binigyan mo pa ako ng bahay, binigyan mo pa akong asawa. Mga kapuso, sinong single dito? Ano man ang dahilan nyo, matagal man ang paghihintay, I love you. Palaging piliing maging masaya kahit ikaw ay mag-isa. At baka isang araw, hindi mo namamalayan, si forever, nariyan na sa iyong pintuan. Sana magmalang kami dalawa.
forever kami. Di ba? Sana'y nakapagbahagi po kami ng good vibes sa inyo, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.